John 1:1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The light was made manifest, and we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Tayo po ay manalangin. Father God, lead us to this study of the last part of our series regarding the Gospels. I pray, Lord, that you would motivate the hearts of your people. What should be our reactions now that we know what the Gospel is? I pray, Lord God, that you would be the one to move us, Lord God, our hearts, our will, and give us the courage, Lord God, to proclaim your Gospel, to reach, Lord God, the other children of yours which are not yet inside the church. I pray, Lord, that help us to fulfill what you have commanded us, Lord God, in the Great Commission, that we should disciple, Lord God, up to the ends of the earth. Kayo po ang siyang pumilos, Panginoon, sa iyong mga anak upang maintindihan ang mga bagay na itong aming pag-aaralan sa mga anak. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po, bawat isa. Ngayon na naintindihan na ninyo, sa loob ng mga nauna na 12 sermon patungkol sa kung ano yung gospel, ano yung effect ng gospel, ano yung ginawa ng gospel sa buhay natin, ano yung ginawa ng gospel in exchange dun sa situation natin ni Jesus Christ, ano yung theological implications ng gospel sa buhay natin, ano na ngayon ang standing natin sa Kanya, at ano ang effect nito sa bawat araw na buhay natin. Ano naman ang ating gagawin ngayon? Yun yung aking didiscuss nyo sa umagang ito. Actually, kung pag-iisipan yung mabuti, yung mga diniscuss natin ng mga nakaraan, napaka yaman nung gospel na ibinigay sa atin ni God. Kasi it's not just all about salvation. Maling-mali yung understanding ng marami. Na ang gospel is all about for us to be saved. Okay? Napakalawak ng effect niyan. Gaya nga nung mga binigay ko sa inyo nung mga nakaraan, because of the gospel, because of what Christ has done, we are justified. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat, pero pinatawad tayo, so nandun yung justification. Dahil din dyan, we became adopted, nagkaroon ng adoption na nangyari sa atin. Nung explain ko sa inyo yung adoption, hindi lang ito para lang maging anak, but the purpose is for the inheritance. Tama? Para maging tagapagmana. Tapos, yung tinatawag na glorification, which is yung pagpunta natin or pagkakaroon natin ng bagong buhay, bagong katawan someday, na hindi na namamatay, na in-explain ko sa inyo na both sinners and both believers will have a glorified body. Diba? Kaya kahit na makasalanan kayo, kahit na hindi kayo sumusunod, okay pa rin, magkakaroon pa rin ng glorified body, hindi na mamatay. Yun nga lang, i-spend nyo sa hell. Kaya hindi ka na mamamatay doon. Eternal pa rin yung katawan mo, kaya lang eternally damned ka. Okay? So, yun yung effect. So, lahat ng yan, napag-aralan na natin. Tapos, yung last week na, pinakita ko sa inyo yung sanctification. O yung bawat araw, tayo ay pinapaging banal. Ginagawang banal ni God. Di ba? Bawat araw. Na kahit hindi nyo sinasadya, bumabait kayo. Kaya yung kanta na gusto kong bumait, pero hindi ko magawa, usually, hindi Christian yon. Okay? Pwedeng Christian na nag-struggle or hindi Christian kasi hindi siya bumabait eh.
Kasi ang totoong Christian ay inaayos ni God para bumait siya. Na-explain ko nga sa inyo, sometimes it is easy way or the hard way. Sa easy way, kapag narinig mo, inayos mo na. Pero the hard way, sometimes it's making us obey, pero on the hard way. Bakit? Kailangan mo munang mapalo ka ni God, kailangan mo munang bigyan ka ng parusa para sumunod ka. Pero wala kayong choice kundi sumunod. There will always be a time pasusunurin ka talaga ni God. Ganun siya klaseng tatay. Hindi katulad ng mga tatay natin na there are times na nai-spoil tayo. Yun yung sabi ko sa inyo na ganun kagaling yung balanse ng love sa justice ni God. Yung rulership niya sa yung kanyang pagmamahal, laging balance yon. Hindi yon pwedeng masacrifice. Mahal niya tayo, He will always give what we need, pero hindi pwedeng hindi ka rin niya ayusin yung pag-uugali mo. Kaya nga napansin niyo ba na nagbabago kayo? Na hindi na kayo kasing pangit yung ugali niyo noon? Meron pa rin, pero hindi na katulad ng dati. Masama kung mas lumala kayo ngayon. Di ba? Baka hindi totoo. Pero, aminin nyo, di ba may change? Di ba? Ay, naku, pastor, wala naman, di maramdaman. Oo, di ba? Lalong lumala. Ang tunay na Christian kasi inaayos niya, yun yung tinatawag na sanctification, yung pinapaging banal or ginagawang banal araw-araw. Ngayon, ano naman ang mangyayari since we know all these things? Okay? Simple lang. Ang sabi ni John, yung nakita namin, yung nahawakan namin, yung aming nakasama araw-araw, yung aming narinig, pertaining to the word of life. Sino yun? Si Jesus Christ. Pinoproclaim namin siya sa inyo. Binabahagi namin siya sa inyo. Kaya namin siya binabahagi sa inyo para makumpleto yung inyong kasiyahan, yung inyong kaligayahan. We must proclaim Jesus Christ. What we understand about the word of life, what we understand about Christ is we must proclaim to others. Okay? Ano yung mga bagay, ano yung mga dahilan kung bakit ayaw ninyong mag-proclaim ng gospel? Anong dahilan? Ano yung mga reasons why we don't like to proclaim the gospel? Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo na ang proclaiming ng gospel ay hindi po evangelism lang. Napakamali. Lalo ngayon, summer, sangkaterba ang activity ng mga churches to evangelize. Okay? Meron mga churches na nagkakaroon ng mga missions, iba't ibang mga mission works. May iba yung tinatawag pa nilang summer of service, pupunta sila sa ibang mga lugar, magtatayo ng church, mag-church plant, ganyan-ganyan, mag-evangelize doon. Usong-uso din ng mga krusada o mga crusades sa mga probinsya, sa mga church sa metro o sa probinsya man, usong-uso yung mga DBBS. Okay? Uso din yung mga feeding programs, lalo na ngayong mga summer panahon. Okay? Na panahon. So, maraming mga activities in churches. Ang main reason is to evangelize. But the problem is, we are not just called to evangelize. What we are called is to make disciples. Okay? Gaya ng anong piniteach ko sa inyo dati in the Great Commission, na maling-mali yung tinuturo kasi nakafocus usually ang Great Commission doon sa evangelism and missions. Ano yung Great Commission? Go ye, preach the gospel, make disciples of all nations, baptizing them, teaching them, di ba? Ang problema, lahat ng iyon, in the Greek language, lahat ng mga verb na binanggit, yung go, preach, teach, baptize, lahat yun ay hindi verb sa Greek. Those are participles. Okay? So, ano ibig sabihin? Ang main verb lang is make disciple. Yun yung main verb. Kapag participle lang siya, yung mga teachers, ano ibig sabihin pagka participles? It always ends with what?
ing. Okay? Pag sinabing ganon, those are continuous work that supports the main verb. Okay? So, ibig sabihin, kung ililiteral natin, in translating it into English, you should be going, you should be preaching, you should be teaching, you should be baptizing to make disciples. Ganun dapat yung literal translation sana, kaya lang ang pangit nun sa English. That's why the translators translated into what? Go. Diba? Para merong parang ini-invoke niya talaga yung mga mananampalataya. Kaya nga, sabi ko dun sa isang tinuturuan ko sa FB forum, ito yung pangit sa translation because translations technically are commentaries. Yung English translations, technically, are commentaries. Ibig sabihin, nagbibigay na ng komentaryo o ng haka-haka o opinion yung mga translator. ESV, NIV, NASB are all commentators of what the original scripture is saying. Doon sa original manuscripts ng Greek, hindi pwedeng i-literal translated into English dahil hindi mag-fit in sa rules ng English grammar. Okay? Isipin niyo yun, pag binasa niyo yung Matthew chapter 28, iisipin niyo ang focus talaga doon, go! Kasi yun yung unang verse, yun yung unang verb. Kaya kapag merong mga mission explosion, merong mga preaching patungkol sa pag-i-encourage na humayo, lagi yun yung binabanggit. The problem is na sa sacrifice yung laman ng passage. Ang laman ng passage is not just going. It doesn't end with going and sharing the gospel. Kailangan nating alagaan yung tao and to watch him grow, to make him know who Christ is. We must help that person to grow and to be matured spiritually. Okay? Sabi nga ni Paul Washer, hindi tayo tinawag para magparami. Tinawag tayo para hanapin yung mga tupang nawawala. Ibig sabihin, there is a specific number for the sheep. May specific number yung sheep, kailangan nyo lang hanapin. Ang problema, walang palatandaan yung sheep. Okay? Hindi lahat ng magiging Christian na itinalaga ng Panginoon, hindi lahat ng kanyang mga nawawalang tupa, merong tag. Sana may tag na lang eh. Diba? Para hindi sayang yung panahon. Bakit pa ako pupunta ng lugar na yan para humayo doon? Wala naman doon yung mga hinahanap ng Panginoong mga anak niya. Yung kanya. Sana may balat na lang lahat sa noo. Di ba? Lahat ng mga magiging Christian, sana mayroong balat. O kaya may balat sa likod, angat na lang natin yung likod. O di ka dito, tupa ka ng Panginoon, hindi ka na, punta ka sa church, pangangaralan ka lang, tuturuan ka namin doon. Kasi nakatalaga ka. Hindi ganun. Okay? Kaya kailangan nating ipahayag ang ebanghelyo, ang gospel sa lahat. Doon lang natin makikita how mightily God will work after we preach. Bakit tayo nangangarag? Balik tayo dun sa tanong ko kanina. Bakit tayo natatakot mag-evangelize at magpahayag ng gospel? Number 1, kasi ayaw niyong ma-reject. Diba? Kasi ayaw niyo na mangangaral kayo tapos hindi siya tatanggap. Ang sagot, ano ngayon? Hindi kayo si Holy Spirit, hindi nyo trabahong patanggapin siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, whenever you evangelize, don't tend him to bring him into prayer na laging ginagawa ng marami nag-evangelize. Naiintindihan mo na ba? Tara, mag-pray tayo. Gusto mo ba pumunta sa langit? Mag-pray ka. I-accept mo si Jesus. Anong karapatan nyo doon? You're not the Holy Spirit. Si Holy Spirit ang siya nagko-convince sa tao, hindi kayo. Okay? You have no power with that man. The only thing you can do is to explain. Ito pa nga no? Ito pa nga. Nakakatawa dyan. Kasi, ang akala natin, pagalingan ng explanation yan. Okay? Ang akala natin, pahusayan tayo ng explanation para maipangaral yung ebanghelyo. Okay? Hindi nyo ba nakita na walang pattern sa Bible? Ang akala ng marami may pattern, wala. Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized. Nakakapagligtas mo ba ang baptism? Hindi. Ba't sinabi ni Peter yun? Ba't sinabi ni Peter yun? Iba ang context niya.
Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagpabaptize, it only proves that you are what? Ano sabi ko sa inyo last week? Anong baptism? Pagpapatunay yun na ikaw ay nilibing na. Tapos ikaw ay may bagong buhay na. So if you repent and you have a changed life, it only proves that you are what? You are a true Christian. Dahil ang true Christian lang ang magre-repent. Okay? Kaya walang pattern. Walang pattern. If you would just think of it, God will use us to share His gospel, wala sa plano. At kahit na magplano kayo, it will not work according to your plan. Kaya na yung mga gumagawa ng mga ano nila, meron silang mga, hindi ko sinabi huwag tayong magkaroon ng na mission plan or evangelism plan. No. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, hindi tayo pwedeng mag-rely with those programs. Because God will use you according to His will, and you're not the one who will convince that person. Because even the disciples, they were used by God without their own planning. Nung sineran ni Pablo si Lydia, hindi si Sister Lydia, si Lydia sa Acts, nakaplano ba si Paul? Hindi. Hindi. When he came to Athens, nakaplano ba si Paul? God is the one who's bringing him to that situation. Ganun din tayo. Hindi nyo ba napapansin that there are times na nakakapag-share tayo na wala sa plano nyo. Tapos minsan, hindi nyo naman talaga siya sinesharean. Di ba? Minsan, ang ini-encourage nyo lang kasi gusto magpakamatay. Yun lang ang sinabi nyo. Pero nagugulat kayo, gusto sumama sa church. Kasi hindi kayo ang siyang co-convince sa taong yun. It's not you, it's God. It's His work, not yours. Kailangan nyo lang maintindihan yung gospel. Kailangan nyo lang masyaran siya. Si God ang bahalang kumilos nun. So yung ating kinakatakutan na baka ma-reject tayo, baka hindi tayo intindihin. Bakit? Hindi nyo ba alam na kapag iniisip nyo na kayo ang magko-convince sa Kanya? Bakit? Co-savior kayo? Hindi eh. Hindi nyo alam we are grabbing the glory from God because of that. And there are lots of churches who is grabbing the glory of God. Kasi akala nila through their system, okay? Through their system, ay makakapag-evangelize sila. Kahit mag-G14, G16, G18 pa kayo. It doesn't work. Hindi yan paramihan. Okay? We need to call the sheep, to bring the sheep back to God's flock and make them disciples. Not to make them cry. Systems isn't the answer. Okay? The gospel is. And the power of the Lord. It's not us. Hindi tayo yun. Okay? So, una, takot tayong ma-reject. Pangalawa, kaya ayaw yung mag-evangelize kasi you are thinking that hindi kayo effective. Hindi kayo right. Hindi pa kayo hinug. Hindi pa kayo nararapat para mag-share ng gospel. Iniisip nyo lagi na ang nag-share ng gospel si pastor. Okay? Trabaho yan ni pastor. There are rumors before sa Word of Life noon na pinilit kong basagin nung time na nagsisimula pa lang ako sa Word of Life. Kasi parang nung mga times na yon, nung early stages na nag-regroup tayo, lagi ako nakakarinig na, ay, pastor, trabaho nyo yan. Hello? Ako lang ang Christian dito. Okay? Na ang pag-evangelize o ang mission o ang mga bagay na patungkol sa gospel ay trabaho lang ni pastor. Parang hindi lahat. Okay.
Anong nakalagay sa Matthew chapter 28, 19 to 20? And he says to the pastors, yun ba? Hindi. And lo, I am with you. Sino yun? With you. Sino yung you doon? Yung plural na you. Sino doon? The disciples who are with him. Galing sila sa upper room. Aakyat na si Jesus sa langit. It's the 120, the more than 120 people who was with him. Sabi niya, and lo, I will be with you up to the ends of the age. Sabi niya gano'n. So, hindi niya sinabing pastors na. Actually, wala pa nga doon yung office ng pastors. The disciples ng lahat. So, we are called to preach the gospel, mga kapatid. We are called to preach the gospel. Don't be shocked. Okay, matakot. Kasi hindi kayo ang kikilos mo. It's God. Just pray, Lord, I trust you that you will use me kung kailan mo gusto, kung saninong tao, sa paanong paraan, God will use you. Wala kayong doon. Wala kayong magagawa doon. Huwag kayong matakot na ma-reject. It's not you. It's God. Okay? Huwag kayong matakot. Huwag kayong masinda. Pangatlong reason na iniisip ninyo kung bakit ayaw nyo mag-ibang ebanghelyo, kasi takot kayong makipag-diskusyon. Naku, baka makadebati ako nito. Diba? Ano naman? Huwag kayong makipag-away. Sabihin nyo lang, ito sinasabi ng scriptures. Hindi yung haka-haka nyo, ha? Kaya nga tayo dapat nag-aaral ng scriptures. Kaya nga dito sa church, we always tend to study the word. Yung preaching natin hindi patawa. Okay? Yung preaching natin hindi parang daily bread lang na nag-encourage lang tayo araw-araw. No. We try to study, pinipilit natin na aralin ang sinasabi ng scriptures because kailangan nating matuto. Because what God has told us is for us to be disciples. And disciples are what? Learners. Bakit maraming mga opisina kapag mag-a-apply kayo, anong unang tinitingnan sa inyong resume? Skills ba? Marunong magluto yan, pwedeng teacher. Ganun ba yun? Anong unang tinitingnan? Educational attainment. Anong? Natapos. Okay. College grad, may masteral. After nun, anong titingnan? Skills ba agad? Hindi ba kung saan nagtapos? Bukod sa level ng kanyang na-attain, tinitingnan din. Pangit man nung sabihin, titingnan ho kung saan kayo nagtapos. Ay, cum laude po ako. Cum laude. Saan? Diba? Lagi yun ang tanong eh. Diba? Nakaka-degrade kaya yun. When I applied to work after college ko, lahat ng aking pinag-applyan, laging yun ang tanong. Anong na-attain mo? Diba? Pagkatapos ng tanong, saan ka nagtapos? Meron akong nakasabay nun sa DTI when we are applying. Cum laude. Okay? Tapos nung tinignan, saan to? Sabi nung nag-interview, yung pagkakasaan to pa, parang, hello? Saan yung eskwelahan na yan? Diba? Saan yung eskwelahan na yan? Importante yun. Okay, bibigyan kayo ng chance. Halimbawa, sa Sister Tess, mag-i-interview ng employee. Okay? Merong mag-a-apply na kahit na magkanong sahod, sabi ni Ate Tess, halimbawa, nagbigay lang siya ng limit. May gustong mag-apply. Ang nag-a-apply is galing sa galing yung isa sa Zamboanga Peninsula. Tapos yung isa ay galing sa UP Diliman. Papayag siya sa kahit na magkanong sahod na i-offer ni Ate Tess. Sino pipiliin yung Ate Tess? UP. Discriminatory na kaagad kayo. Bakit? Anong iniisip niyo pagka ganon? Because of what? Standards. Diba? Papipiliin ko kayo. Laptop. Isang galing Japan, Toshiba. Saka isang Huawei na galing China.
Tingnan nyo na. May discrimination tayo kaagad. Kahit na octa-core pa yung Huawei nyo, kahit na dual-core lang si Toshiba pipiliin ko. Bakit? Standards, mas matibay. Japan yan eh. A disciple is intended to learn. Okay? What kind of learning? What kind of learning should the church offer and should the church give to the disciples? What type of learning? Anong klaseng learning dapat ang tinuturo sa loob ng church? Mababang kalidad? No. Dapat mataas. Kaya dapat pinag-uusapan ang teaching sa loob ng church. Sino ang mga soplang pagdating sa debate? Sino ang soplang pagdating sa mga discussions ng doktrina? Yung mga church na walang pinag-usapan kundi yung mga kung anong pinagagawa sa basketball, kung anong mga plano natin sa overnight, anong iluluto natin sa prayer and fasting. Prayer and fasting, tapos magluluto eh. Kailangan ang ginagawa sa church, we are learning inside the church. Hello? Bakit takot ang mga churches to learn? Yan ang dahilan kung bakit takot ang mga church members na mag-evangelize because they are not equipped. Pag pinag-usapan ng atonement, ano yun? Pag pinag-usapan ng sanctification, ano yun? Di ba? Ano nangyayari pag sinave ka ni God? Kailan nagkakaroon ng regeneration? Ano yun? Naalala niyo si Ramil Corpus? Yung huling speaker natin, nagkikwentuhan kami dito nung pagkatapos ng service. Nakwento ko sa kanya that Daniel Parba of the Iglesia ni Cristo studied in the TEDS Seminary, Theological, Evangelical, Divinity School, TEDS, TEDS, okay, in Chicago. Yun po ang eskwelahan kung saan nagtapos sila D.A. Carson, yung mga magagaling na author at commentary na binabasa namin sa Reform. Nag-aral din siya sa Dallas Theological Seminary, si Daniel Parba. Kaya magaling siya sa Greek. Iglesia ni Cristo, nag-aral sa mga seminary ng mga Christians. Why? Kasi kailangan niyang maintindihan ano ang iniisip ng mga born again. Kaya nung nagkaroon ng debate noong 2004 sa may UP na mayroong pastor na naghamon sa Iglesia ni Cristo, nilampaso ni Daniel Parba yung pastor ng Baptist na naghamon sa kanya. Hindi niyo ba napansin na mas magagaling sila sa theology kaysa sa mga born again na mayayabang? Na sinasabing nasa atin ang katotohanan, pero pag nagbukasan ng Bible, walang alam kundi John 3:16, saka do not judge. Na kapag nagkakaroon na ng diskusyon, lagi sasabihin, oy, do not judge. Pag kaya nilalantad mo na, kasalanan ko, sasabihin, do not judge. Hanggang doon na lang lagi. Kailangang matuto kasi we must build disciples. Kung babasahin niyo yung book ng Books of Martyrs, isang libro na sinulat ni George Fox, okay, after the Reformation. Laman nito yung ano ang nangyari sa mga early Christians after the disciples. Lahat ng mga nasulat doon, sila ay ginamit ni God, hindi sila yung sumusugod. Okay? Hindi sila sumusugod. They are on the defense of what the Bible is saying because they are grounded much with the word of the scriptures. Ang problema ng church ngayon, they are not grounded. Ang mga churches ngayon hindi grounded sa scriptures. Grounded tayo sa positive thinking. Palakasin mo yung faith mo para mangyari yan. Kailan naman sinabi sa Bible yun? Tapos sasabihin pa, magko-quote pa, na if you have faith na sinlaki ng mustasa, kaya mong palipatin yung bundok from here, dun sa ilalim ng dagat. Sige nga, gawin mo nga. Kailan pa nagkaroon na nakapagpalipad ng bundok papuntang dagat dahil lang sa naniniwala siya doon? Jesus is not telling that na ganun ang ibig sabihin nun, na positive thinking yun. Hindi positive thinking ang ibig sabihin ng faith sa Bible. We must be grounded with the Word. Okay? Kaya tayo takot mag-share ng gospel kasi hindi tayo grounded with the Word.
So what should we do? Study. Kaya tayo nandito every Sunday, kaya tayo nag-aaral to study the Word. Huwag yung gawing chicken soup for the soul. Di ba sabi ko sa inyo yung Bible nyo, huwag yung gawing chicken soup for the soul. Ano ibig sabihin? Naghahanap lang kayo ng pang-encourage. Ang Bible is not about encouragement. Basahin nyo. It's not about encouragement. Ang Bible ay isang katerba at isang damakmak na pagtutuwid ng buhay. Lalo na yung epistles. Basahin nyo yung epistles. Tingnan nyo kung meron encouragement dyan. Meron man yan, kaunting-konti. Lahat dyan, puro ayusin nyo yung buhay nyo, ialay nyo yung buhay nyo bilang handog na tama, righteous living. Hello? Panghuli po, kung bakit tayo takot mag-evangelize kasi hindi nyo talaga naiintindihan yung gospel. Bakit? Para saan ba ang gospel? Ang alam lang natin gospel, yung isang part, yung kalahating part. The kalahating part niyan is for us to have salvation. Yun lang yung alam natin. Hindi natin alam yung kalahating part na yung gospel na yan ang pag-aayos sa buhay natin. Na yung gospel na yan, pag naintindihan ninyo, it will help you sanctify your life. Na itutuwid niyan yung buhay nyo. Hello? Diba? Kaya takot na takot yung iba, ayaw mag-evangelize kasi meron siyang mga tinatagong pagkapangit-pangit na ugali. Na pag nalaman ng kapitbahay niya, sasabihin niya, ba, Christian? Kaya tayo takot mag-evangelize. Kaya ayaw mo ipakilala sa office eh. Diba? Kaya nga yung mga churches, hindi nyo ba napansin? Lagi yung mga churches takot maglagay ng label niya. Lagi yung sinasabi, full gospel. Full gospel. Ayaw yung sabihin na reform kami. Ayaw yung sabihin kung ano yung doktrina nyo. Bakit? Baka ma-offend sila, layuan kami. Diba? Buti pa yung mga Catholic school. Halimbawa, mag-ano yung mga bata, no? Kasi yung mga bata, laging sinasabi sa amin yun. Sir, ma'am, Christian po kayo. Pag pinasok niyo po dito yan, ano po sila, yung ganito, may mga ganito kami activities. Sabi namin, okay lang. Kailangan po ba nilang mag-participate? Ay, hindi naman po. Okay. And I know my kids well enough. Okay? Well enough yung kanilang knowledge na kaya nilang harapin yung mga bagay na yun. Pero sa atin, sa mga Christians, ayaw nyo agad ilantad yung mga sarili nyo na born again kayo. Okay? Sinasabi nyo ba agad sa trabaho nyo? Christian ako? Hindi. Malalaman na lang nila pag nakita yung wallpaper nyo sa computer. Di ba? Kasi sa computer nyo may John 3:16. Saka pag nag-send kayo ng text, tatanungin ka, uy, Christian ka pala, pareho tayo. Hindi kayo nagkaalaman, 3 taon na kayong magkasama. Bakit? Ayaw nyo malaman di ba? Ayaw agad ilantad. Di ba? Pag nagpatugtog na lang yung kapitbahay nyo ng, God is good all the time, saan nyo lang malalaman na born again? Bakit? Hindi halata. Hindi halata. Takot tayong ipagkalandaang Christian tayo. Okay? Yung mga ka-forum namin, yung sila Ramil, yung mga yan, nangyayari ngayon sa grupo, parang kuyugers na nga daw. Kung nasaan yung isa, nandun din yung iba. Okay? Ang flavor of the month namin ngayon, PBMA. Yung PBMA nila Ruben Nicleo. Kilala niyo yun? Yung nakulong na mamamatay tao. Si Ruben Nicleo na kinikilala ng grupo niya na siya yung Diyos. Di ba? Si Father God nila, si Ruben Nicleo sa Mindanao. Yung Tad-Tad group, yung mga handang umarap sa barilan na hindi daw sila tinatabla ng bala, kahit tad-tadin nyo ng kutsilyo yung kanilang mga katawan. Tapos nabalita na kumain ng laman nung pinatay nila. Sabi ng mga taga-PBMA sa amin, pag di nyo kami tinigilan, lulusugin namin kayo dyan sa Metro Manila. Pagpapatayin daw yung mga pastor dito. Sa una pa lang, na pagpasok dun sa PBMA forum namin, lantadang kami kagad. Okay?
yung Ruben Icleo nyo, pupunta yan sa impyerno. Isasama kayo niyan. Sinasabi ng Bible. Nagko-quote din sila ng Bible. They also quoting from the scriptures. Pero pinapakita namin sa kanila yung context na hindi si Icleo yun, tinutukoy doon, si Jesus yun. Kaya ang kapal ng mukha ng Icleo nyo. Okay? Nung napunta kami sa grupo nila Kibuloy, pinakita rin namin yun. Ang kapal ng mukha ni Kibuloy na sinasabi niya siya yung appointed son of God. Hindi totoo yun. Hindi porket may sarili siyang jet at may sarili siyang aeroplano at may helicopter siya, mayaman siya, ay Diyos na siya. Okay? Mamamatay din yung Kibuloy niyo at hindi yan mabubuhay ulit. Oo, totoo yun. Di ba? Sabi namin sa kanila, tingnan nyo lang, si Jesus nung namatay siya, nabuhay siya ulit, antayin natin, namamatay yan. Tingnan natin kung mabuhay yan ulit. Kasi sabi ni Kibuloy, si Jesus tinawag ni God para sa Jews. Si Kibuloy tinawag ni God para sa Gentiles. Hindi ba kapal ng mukha? Si Jesus non ordinary man. Si Kibuloy, para siyang Diyos kaagad ron. Si Jesus, nung time niya, hindi siya tinuturing na Diyos. Galit na galit ang mga tao sa kanya. Si Kibuloy ngayon, tingnan niyo yung itsura niya. Nakaupo siya dun sa trono, lantaran. Hindi ginawa ni Jesus yun. Itinaas siya ni Father. Si Father ang siya nagtaas sa kanya. Hindi tinaas ni Jesus yung sarili niya. Si Kibuloy siya nagtataas sa sarili niya. Kaninong ano yun? Kaninong qualification yung pagtataas sa sarili? Di ba kay Satan yun? Kaya galit na galit yung mga Son of God sa amin. S-O-N. Yung Son, yung sa TV. Yung Sun TV, S-O-N TV. Okay? Ayaw nating ilantad kaagad kung sino tayo. Show yourself. You are Christians. Show them. Ipangalandakan nyo, ito tinuturo namin. Hindi kami naniniwalang si Jesus ay tao lang. Naniniwala kami si Jesus ay Diyos at tao at the same time. Naniniwala kami na tatlo ang persona ng Diyos. Hindi kami naniniwala na iisa lang. Tatlo ang persona niya. Hindi kami naniniwalang mediatrix si Mary. Huwag kayong matakot na i-reject kayo. Okay? Galit ang Diyos sa duwag. Tandaan niyo yan. Pag kinahiya natin ang katuruan ng Panginoon, tayo ikakahiyaan niya sa harapan niya. Hello? Kaya yung mga ayaw, ilantad yung katuruan, and they are compromising because of those things. Expect nyo na. Magtanong na kayo, am I really a Christian? Bakit ako ganito? Okay? So, what should be our aim in proclaiming the gospel? Number one, the command is to disciple, not just to evangelize. Ano ang aim natin sa pagpo-proclaim ng gospel? Ang command is to make disciples, not just to evangelize. Kaya huwag kayong matakot na wala tayong church program in regards to evangelism and missions. Kasi naniniwala ako that God is using you in your ways o paano kayo nakakapag-evangelize sa pamamagitan ng situation na ginagawa ni God. Kaya nga natutuwa ako sa inyo kasi kusa kayo nagkikwento sa akin. Pastor, alam niyo ba no one time, meron akong nasharean. Meron akong nakakwentuhan. Tuwang-tuwa ako na nagkikwento kayo ng ganun kasi I know that God is the one who is using you. Hindi nyo yung pinlano. Pastor, ang goal ko kasi, by 2015, makapag-evangelize ako ng 15 persons. Makapagdala ako sa church ng 15 persons. Ang galing mo naman. So, dapat pala tawagin kitang Holy Spirit. Diba? Hindi nyo yun magagawa. Kapag pinilit nyo yun, ang church ay mapupuno ng mga lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Okay? Pag pinilit natin, di ba, merong magugulat kayo, yung church na yan, di ba, cell group 2,000. Naalala ko nung year 2000, na lahat ng mga churches may mga ganung goal, cell group 2,000. Ibig sabihin, ang goal nila magkaroon ng 2,000 members by year 2000. Kung ang goal ninyo ay magparami ng members, no wonder na mapupuno yung church nyo. Pero how sure are you na sheep yung mga yun?
at hindi goat. We are not called na magparami. Ang goal natin ay hanapin yung mga tupa ng Diyos at dalhin siya sa kawan nila ng Panginoon. At gawin silang disciple. Palaguin sila as disciple. Okay? Number 2, the goal is to bring them to Christ for them to be the part of the church and not to increase membership. Kahit kailan, nung nagsimula ako dito sa Word of Life, hindi niyo ako naringgan na kailangan nating dumami. Dumating tayo sa point na lalabing wala pang 10 yung umaattend dito sa church. Dumating tayo sa point na yun. Na nag-alisan yung mga nandito nung tinuro natin yung gospel. Nung tinuro natin na ang tao ay, ang totoong mananampalataya ay magre-repent. Ang daming umalis. Naranasan ko pa, no, one time, merong isang church service tayo sa bahay pa nila Ate Tess, hindi pa nare-renovate yung bahay nila, merong nag-question, Pastor, nasaan sa gospel na kailangan ng repentance sa totoong Kristiyano? Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Nagulantang ako, what? Ang tagal nyo na sa church, hindi nyo alam na kailangan nyo mag-repent? So ano? What happened? That triggered me. That triggered my heart. Kailangan maintindihan ng mga taong ito na ang pagtanggap kay Jesus ay hindi pagtanggap bilang Savior. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Lord. At nung pinakita ko na unti-unti na si Jesus ay Lord, na ang mga buhay ninyo na hindi nagpapakita ng Lord ay patunay na hindi kayo totoong Kristiyano, isa-isa na nagkawalaan, nag-aalisan na, hindi ko na nga alam kung nasaan na. So what? Membership is not my goal. Hindi yun ang sinasabi ng scriptures. The scriptures saying that we should make disciples. And here you are, na kahit kayo, pinagtatanggol nyo na yung gospel on your own. Because it's not because of me, it's because of God. And I'm so happy with that. Okay? Naalala ko pa noon, ang pinaka-goal is tatapatan ng Word of Hope, tatapatan ng magiging mega church tayo. Aanin ko yun. Aanin natin yun. Sige nga, kausapin nyo nga sila kung masaya sila ron. I know them. And I know what's happening inside them right now. I know many persons in those organizations. And they are not happy because politics is inside them. Because they are not obeying the word. What they are obeying is they want to be many. They want to grow in numbers. Wala tayong surround sound na speaker. Wala tayong Dolby. Dolby lang meron. Wala tayong Dolby sound. Pero as much as possible, we stick with the scriptures. Okay? Pangatlong reason why we should proclaim the gospel is people deserves to know the truth. Hindi bola. Deserve ng tao na malaman ng katotohanan, hindi pambobola. Hello? Ang sinabi ng scriptures, ang totoong Christians, if you want to follow me, sabi ni Jesus, ano daw sabi? Deny yourself, take up your cross, and follow me, sabi ni Jesus. Talikuran mo yung dating ikaw, handa mo sarili mong mamatay, take up your cross, at sumunod ka sa akin. Sabi pa ni Jesus, foxes have holes, but the Son of Man has nothing to sleep upon. Handa mo yung sarili mo kung anong mangyayari sa'yo. Pwede kang itakwil ng mga kamag-anak mo dahil sa pananampalataya mo. Naririnig nyo ba yan sa mga church, sa mga nag-evangelize? Hindi. Why? Anong sinasabi nila? Gusto mo ba na paunlarin ka ng Panginoon? May plano si God sa buhay mo. Anong plano doon? Deny yourself, handa ka mamatay. Anong plano doon? Suicide yun eh. May plano ba ang nagsisuicide? Ang mga nagsisuicide ho na nagpaplano, hindi natutuloy. Tama? Ang mga totoo nagsisuicide, walang plano yun. Pag tumalon ba ako, babagsak ba ako ng pahiga o padapa? Pag tumalon ka sa building, nakasama ba sa plano yon? Wala.
Ang magsisuicide, bahala na. Ganun din ang Christianity. Ang totoong Christianity, suicide po. Deny yourself. Take up your cross. Handa ka lang mamatay. And follow Jesus. Kung saan ka dadali. Kami, we have plans. Meron kami mga plano. Ganito yung plano natin sa pag-aaral ng mga bata. Ganito ang plano natin sa buhay natin sa susunod na taon. Pero, lagi kami nag-uusap ni Sister Beck. Pero, hindi pa rin pwedeng according sa plan natin. Paano natin malalaman yung certain pag dumating na itong bagay na ito? Gawin muna natin itong step na to. Malalaman natin yung kasunod pagkatapos na natin. Naalala nyo yung teachings ko na binigay sa inyo patungkol dun sa God's will? Na hindi nyo agad maintindihan ang God's will hanggat hindi natatapos? Kaya nyo lang malalaman na God's will kasi natapos na. Halimbawa, pag-asawa, paano nyo malalaman na God's will ni God sa inyo yung mapapangasawa nyo? Pag kinasal na kayo, hanggat di kayo kinakasal, hindi mo malalaman God's will yan sa'yo. Diba? Kahit anong pray mo dyan, Lord, sana si ano na. Diba? Hindi yan mangyayari kung hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan mangyari muna para malaman nyo na God's will talaga yan. Kasi kung hindi yan nangyari, hindi yan God's will. Pastor, kasi baka mamaya kasi nalampasan ako. Hindi will ni God yun. Lumampas eh. Diba? Naintindihan nyo ako? Naintindihan nyo ako? People deserves the truth. Kailangan natin ipangaral yung truth. Hindi bola. Okay? Bakit natin kailangan i-proclaim yung correct gospel, mga kapatid? Ito na yung panghuli ko na didiscuss sa inyo. Malapit na tayo matapos. Kasi po, ang gospel ngayon ay downgraded na. Because we have a downgraded gospel nowadays. Pag tinanong nyo ngayon, ang mga kilala nyong Christian, kung bakit sila Christian, magugulat kayo sa reply nila. Magugulat din kayo dun sa mga kakilala nyong Christian ngayon. Hindi ba kayo nagugulat? Ay, Christian pala si ano? Ay, Christian pala yan? Ay, bakit ganun? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ganun? Diba? Ay! Christian pala yan, yung kandidatong yan. Bakit? Ba't ganun ang ginagawa? Ba't compromise yan? Ay, Christian pala yung artistang yun. Bakit nandun si Pope? Christian pala, bakit nag-tweet ng ganyan? Thank you, Pope Francis. Tapos, taga-victory. Ano ba naman yan? Di ba ang Kristiyano kailangan makita yung totoo? Christian pala yan, bakit gumaganap na tibo? Bakit gumaganap na bakla? Pastor, trabaho lang. Bakit yung mga pokpok, galit kayo, trabaho lang nila yan Diba? Subukan nyo yung isa sa atin magtrabaho sa San Miguel Brewery, sa gawaan ng beer. Ano isipin nyo? O kaya sa Fortune Tobacco, nagtatrabaho si Pastor, hindi sa DTI. Ano isipin nyo? Compromiser, di ba? O, bakit yung mga artista okay lang sa inyo? Double standards. Because we have downgraded gospel. Kasi meron tayong malabnaw, lugaw na gospel. Okay? Yung gospel natin ngayon, lugaw. Ayaw nating panindigan yung sinasabi ng gospel. We should deny ourselves, take up your cross, and follow Jesus. Follow Jesus, tapos ganyan ang ginagawa natin? Hello? Pangalawang dahilan kung bakit kailangan i-proclaim ang tamang gospel. Kasi walang ibang gospel kundi yan. Sabi ni Joel Osteen, you must have your better life now. Better life now. Kakaibang-kakaiba sa sinasabi ng Bible. Pinaghahanda tayo ng Bible to suffer. Ang pinapangaral ng mga prosperity gospel na yan, may plan si Diyos, ang Diyos sa'yo ngayon, pagpapalain ang buhay mo, kailangan palakasin mo yung pananampalataya mo, magbigay ka ng ganito para payamanin ka ni God. Subukan nyo, tingnan nyo kung mangyari. Hindi ba pagkatapos at hindi nangyari, sabihin nyo, kulang kasi pananampalataya mo eh. May types.
Charity. Alam niyo na sagot doon? Alam niyo na sagot doon? Ano ang masasabi natin sa mga Kristiyano tumataya sa loto? Gustong yumaman. Baka sakali. Okay. Baka sakali. Bahala sa buhay niya. Okay. Pangatlo at panghuli, why we need to proclaim the gospel, the right or correct gospel, because we will face God. At pagharap natin sa God, kay God, pananagutan natin lahat ng ating pinangaral. Lahat ng ating pinaniniwalaan, lahat ng ating pinagsasasabi, pananagutan natin yan. Okay? Kaya nga ako ngayong umaga, ngayong tanghali, hindi ko kayo i-encourage lang to go and to preach and to evangelize. I will encourage you to share the correct gospel. Hindi ko kayo kukonsensyahin. Katulad ng ginagawang movie na pinapakita, no? Na nasa UE ako, isang grupo, nagpalabas sila. Ang pinalabas nila, yung mga tao nasa impyerno, nagsisigawan sila. Tapos biglang merong tatayo, anak, Kristiyano ka pala, bakit hindi mo ako binahaginan? Bakit hindi mo ako siniran ng gospel mo? Tapos mamaya meron naman babae, magkasama tayo sa trabaho. Lagi tayong kumakain magkasama. Bakit di mo ako siniran? Tapos meron naman best friend, magkaibigan tayo. Bakit hindi mo ako binahaginan? Ang end point lang nung skit na yon is to show na kung konsensyahin lang yung mga nanonood, mag-share kayo ng gospel. Para wag lang sila mapunta sa impyerno. Hello? Hindi yon ang goal natin. Okay? Ang goal natin ay madala sila sa Panginoon. Ang tanong ko nga doon, bakit sila napunta sa gospel, ay sa impyerno? Kung plano pala silang iligtas ni God. Ibig sabihin, hindi powerful si God, napunta sa impyerno yung mga taong yun eh. Kasi, ang kawan niya. Remember, ang sabi ni Jesus, there are still sheep na wala pa sa kanyang kawan. So, hahanapin niya yun. With or without you, hahanapin ni Jesus yun. Hello? At makikita yun ni Jesus. Tama? Hanggat hindi kumpleto yung numbers. Anong sabi dun sa Revelation? Kailangan makumpleto yung numbers. Kailangan makumpleto yung bilang. Kailan daw dadating ang wakas? Kailan dadating ang wakas? Kapag narating na yung ends of the earth? Hindi. Pag nakumpleto yung bilang. Ibig sabihin, kilala ni God kung sino yung mga tupa niya. Kaya huwag kayong matakot, mag-evangelize, mag-disciple, kasi hindi nyo naman alam kung sino talaga yung tupa niya. Meron pa nga mga beses, ang tagal-tagal na natin kasama sa church, hindi naman pala totoong tupa. Hello? Diba? Kambing pala. Hindi natin alam eh. Hindi kasi God. Pero ang importante, sundin natin si God. Okay po? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pa nyo na lang. Father God, thank you for the gospel. Thank you for the love, for all these things, Lord God, na binigay mo sa amin. Salamat po sa adoption, sa justification, sa future glorification, sa sanctification ng buhay, sa regeneration para kami ay magsisi at magkaroon ng pananampalataya. Sa lahat po ng prosesong ito na ginawa mo sa pamamagitan ng gospel, Lord, we thank you. And we thank you, Lord God, sapagkat ang iyong ginagawa sa amin ay continuous, Lord God, hanggang sa pagbabalik mo. Pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya nga, Lord, we pray na ikaw ang patuloy na kumilos sa amin and help us to have faith for all these things that you are doing in our lives. And help us to understand fully habang kami ay lumalago sa iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, na patuloy naming malaman at makilala ang mga plano mo, mga bagay na ninais mo sa aming buhay. Thank you, Lord. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa bilang mga mananampalataya. Your guidance, Lord God, to us. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.